Ipinapaliwanag ng mga tao sa paligid ni Van ang tungkol sa nilalang na lumitaw sa lawa. Ayon sa mga lumang kwento, may isang mythical na nilalang na may perpektong asul na buhok na naninirahan sa malalim na bahagi ng kagubatan at sa loob ng ilog. Hindi raw sila madaling makita, at kadalasan ay lumalabas lamang kapag may dahilan. Dagdag pa ng matatanda, ang mga nilalang na ito ay kalahating tao at kalahating sirena, may katalinuhan ngunit mailap sa mga tao. Dito unang binanggit ang kanilang lahi, Abgalo. Habang nakatingin si Van sa nilalang na bahagyang nakalubog sa tubig, sinabi ng isa sa mga kasama niya na ang batang babae sa lawa ay isang Abgalo. Nagulat si Van at sinabi niyang hindi pa niya kailanman narinig ang pangalang iyon. Sa kabilang banda, makikita ang Abgalo girl na maingat na nakasilip sa ibabaw ng tubig, nakatingin sa mga tao na tila nag-iingat. Sa likuran, nakahanay ang mga residente ng Van Village, puno ng kaba at pag-uusisa, habang pinapanood ang hindi pangkaraniwang bisita. Lumapit si Van at mahinahong tinanong ang nilalang kung ano ang pangalan nito. Kasabay nito, may nagsabing tila bata pa lamang ang Abgalo at mukhang hindi niya lubos na iintindihan ang sinasabi ng mga tao. Napag-usapan ng grupo na kung gusto nilang makipag-ugnayan ng maayos, kailangan muna ng pagkain bilang unang hakbang sa pakikipagkaibigan. Dito inutusan ni Van sina Till at Kamsin na magdala ng karne at prutas. Agad silang sumunod, habang si Van ay nanatiling kalmado at maingat. Mula sa gitna ng lawa, dahan-daang lumutang ang Abgalo girl, tanging ulo at mata lamang ang nakikita sa ibabaw ng tubig. Tahimik ang paligid habang pinagmamasdan siya ng lahat. Sa hanay ng mga tao, makikita ang reaksyon ng mga sundalo at residente, may mga napamangha, may mga nagulat. At may mga bahagyang umatras. Sa isang sulok, makikita sina Disan at ang iba pang matatanda na alerto, handang kumilos sakaling may mangyaring hindi inaasahan. Nang iabot ni Van ang pagkain, nagulat ang lahat nang biglang magsalita ang Abgalo girl at simple nitong itanong kung pwede ba siyang kumain. Napabulala si Van sa gulat dahil malinaw na naiintindihan siya nito. Ngunit sa sandaling lumapit siya, biglang mabilis na tumalon pabalik sa tubig ang Abgalo, sobrang bilis na halos hindi na masundan ng mata. Napasigaw si Van at nagpaumanhin, sinabing bumalik na lang ito sa paglangoy. Habang naiwan ang lahat sa pagtataka kung gaano kabilis at katalino ang nilalang na iyon. Maingat na tinanggap ng Abgalo girl ang karne na inabot ni Van. Tahimik ang paligid habang kinakagat niya ito, halatang sinusuri ang lasa. Napansin ng lahat ang kakaibang anyo ng pagkain at may isang sundalo ang nagtanong kung anong klaseng karne iyon. Calm na ipinaliwanag ni Van na iyon ay dragon meat na may shell, isang bihirang sangkap na nakuha nila noon. Dagdag pa niya, maaari raw itong patuyuan para mas tumagal. Habang ngumunguya ang Abgalo, bigla itong nagtanong kung sino ang nakahuli ng dragon, dahilan para magtinginan ang lahat. Isa-isang sumagot ang mga tao sa paligid, sina Till, Kamsin, at ang matatandang opisyal, na lahat ng iyon ay dahil sa kapangyarihan ni Mr. Van. Kahit ang mga veteranong sundalo ay sumang-ayon, malinaw sa kanilang mga mukha ang respeto. Tahimik lamang si Van, bahagyang naiilang sa papuri. Tumingin ang Abgalo girl kay Van, parang iniintindi ang bigat ng mga salitang narinig niya. Sa huli, marahan niyang sinabi, I see. Isang simpleng tugon, pero ramdam ang pagkilala niya kay Van bilang leader. Biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Habang hawak pa rin ng Abgalo ang karne, dahan-dahan siyang lumubog sa tubig, na para bang hinihila ng lawa. Napansin ito ng mga tao at nagsimulang magbulungan. Si Van ay napatingin sa lawa, nagtataka kung may mali ba siyang nasabi. Sa isang iglap, wala na ang Abgalo girl sa paningin ng lahat. Naiwan ang mga tao na puro tanong ang nasa isip, kung umalis ba ito o kung may nangyaring hindi inaasahan. Nagkagulo ang mga residente ng Van Village. Makikita ang mga anino ng tao na puno ng question marks, hindi alam ang nangyari.
Sa gitna ng kaguluhan, si Van ay nakaupo sa damuhan, tahimik na nag-iisip. May mga bulong na baka nagalit ang Abgalo, may iba namang nagsasabing bumalik lamang ito sa tirahan nito. Walang malinaw na sagot, at ang eksena ay nagtapos sa isang mabigat na katahimikan. Lumipas ang oras, at dumating ang teksto, next day. Sa sumunod na araw, biglang bumukas ang pinto ng kwarto ni Van. Isang babaeng mensahera ang pumasok, hingal at halatang nagmamadali. Mr. Van, sigaw niya. Nagulat si Van at agad na umupo sa kama. Ipinahayag ng mensahera na may ulat mula sa mga villager tungkol sa isang pag-atake. At nagpapanik na ang lahat. Napasabi si Van ng attack, sabay seryosong ekspresyon. Dito nagtatapos ang kabanata, malinaw na may paparating na mas mabigat na problema kaysa sa kanilang inakala. Biglang bumukas ang pinto at nagising si Van sa gitna ng pahinga niya. May ulat na sinakop na ng kalaban ang water channel, dahilan para agad siyang tumayo kahit halatang kulang sa tulog. Habang nagmamadali siyang magbihis. Iniisip niya kung gaano kalapit ang kalaban at kung atras ba ang mga ito kapag nakita ang lakas ng depensa ng teritoryo. Sa kanyang isipan, malinaw na delikado ang sitwasyon dahil ang kontrol sa tubig ay kontrol din sa buong nayon. Ipinakita ang loob ng water channel, kung saan abalang-abala ang mga tauhan sa paglalagay at paghahanda ng balista sa magkabilang gilid. Isa-isang pumwesto ang mga sundalo habang maingat na inaayos ang direksyon ng sandata. Sa itaas ng tubig, makikita ang maraming ulo ng Abgalo na tahimik na nakalutang, hindi umaatake ngunit malinaw na nagmamasid. Napansin ni Van ang kakaibang anyo nila, kahapon ay bata ang nakita niya, pero ngayon ay mga lalaki at babae na may iba't ibang edad. Mas mukhang bihasa at may presensya ng awtoridad. Mula sa tubig, dahan-daang lumapit ang isang matangkad at matipunong Abgalo na may seryosong tingin. Ipinakilala niya ang sarili bilang Mr. Abgalo at sinabi niyang gusto niyang makipag-usap. Dahil ramdam ni Van ang bigat ng presensya nito, humiling siya kay Dee na sumama sa kanya. Pati na rin kinatil at espada, upang masigurong handa sila kung sakaling may banta. Sa gilid, makikitang may mga mangangalakal na interesado at napapaisip na malaki ang magiging negosyo kung makikipag-ugnayan ang Abgalo sa nayon. Sa harap ng lahat, nagsalita si Mr. Abgalo at nagpasalamat kay Van, sinabing ang anak niyang babae ang Abgalo na nakilala ni Van kahapon. Pinagtibay nito na totoo ang mga narinig niyang balita, si Van ang batang tumalo sa dragon. Nagulat ang mga tao sa paligid at nagbulungan, habang si Van ay tahimik na nakatayo, halatang naiilang sa papuri. Ramdam ng lahat na kinikilala na siya hindi lang bilang Lord ng Nayon, kundi bilang isang taong may tunay na lakas at tapang. Lumalim ang tono ng usapan nang diretsahang sabihin ni Mr. Abgalo na humahanga siya kay Van bilang isang brave human. Pagkatapos ng sandaling katahimikan, bigla niyang binanggit ang isang sensitibong paksa, ang kasal sa pagitan ni Van at ni Lode Priora. Walang pag-aalinlangan sa kanyang boses, sinabi niyang tinatanggap niya ang kasunduan, na parabang isa itong normal at lohikal na hakbang. Napatigil ang lahat, at ang eksena ay puno ng tensyon habang unti-unting nauunawaan ng mga nakikinig ang bigat ng sinabi niya. Nabigla si Van at malakas na tinanong kung ano ang ibig sabihin ng kasal, malinaw na hindi niya inaasahan ang ganitong direksyon ng usapan. Ipinaliwanag ni Mr. Abgalo na si Lode Priora ay ang nag-iisang anak ni Lode Vesta, at siya mismo iyon. Inilarawan niya ang anak bilang may napakagandang katawan at maliwanag na kinabukasan, kaya nais niyang mapunta ito sa isang taong may lakas at dangal. Sa huling panel, makikita ang seryosong mukha ni Van, isang senyales na ang simpleng usapan ay nauwi sa isang mabigat at hindi inaasahang alok. Ipinakita sa unang eksena si Lode Priora na masayang naglalaro sa tubig kasama ang iba pang batang Abgalo, nagtatawanan at nagtatalsikan ng tubig na parang wala silang iniintinding problema. Sa gilid ng ilog, hinahanap ni Van si Lode Priora at nagtanong kung nasaan ito.
Halatang nag-aalala matapos marinig ang usapan tungkol sa kasal. Sa kanyang isipan, malinaw na bata pa sila de Priora, kaya hindi niya matanggap ang biglang desisyong ipinapasa sa kanya. Sa kabilang panel, makikita ang seryosong mukha ni Van habang sinasabi niyang matagal na nilang pinag-uusapan ang kasal, pero para sa kanya ay hindi ito tama sa ngayon. Tahimik ngunit matatag na nagpaliwanag si Mr. Abgalo, sinasabing sila ay kabilang sa Lauder Race, at ngayon pa lamang sila muling nakipag-ugnayan sa mga tao. Ikinuwento niya ang nakaraan, noong ang ilog ay naging tirahan ng mga dragon na may dalang kalasag. Maraming Abgalo ang namatay habang pinuprotektahan ang kanilang tahanan. Dahil dito, napilitan silang mag-isip ng mas ligtas na paraan para mabuhay. Sa paningin nila, ang pag-aasawa ay hindi lang usapin ng damdamin kundi kaligtasan ng buong lahi. Kaya naghahanap sila ng isang malakas na taong magtatanggol sa kanila at kay La de Priora. Nagpatuloy si Mr. Abgalo at diretsahang sinabi na kahit wala ang kasunduang ito, paprotektahan pa rin nila si Van, ngunit mas magiging matibay ang ugnayan kung may basbas ng kasal. Sa magkabilang panel, makikita ang seryosong titigan ni Van at Mr. Abgalo. Na parang sinusukat nila ang paninindigan ng isa't isa. Tahimik si Van, nakayuko, habang iniisip ang bigat ng responsibilidad na ipinapasa sa kanya, hindi lang bilang lord ng teritoryo, kundi bilang posibleng tagapangalaga ng isang buong lahi. Biglang napunta ang usapan sa ilog. Tinanong ni Mr. Abgalo kung si Van ba ang may-ari ng tubig, dahilan para magulat si Van at sagutin ng may pag-aalinlangan. Ipinaliwanag ni Mr. Abgalo na mas mabuting lumipat sila sa lawa, dahil kung maraming bisita at mga ngalakal ang darating. Maaaring matakot at magulo ang pamumuhay ng Abgalo. Binanggit din niya ang mga tulay at istruktura na posibleng magdulot ng panganib sa kanila. Sa huling panel, makikita ang gulat na ekspresyon ni Van nang tawagin siyang manugang, halatang hindi pa rin siya handa sa ganoong tawag. Biglang lumitaw si La de Priora, masigla at inosenteng kumaway kay Van habang masayang sinasabi, "See you soon, Mr. Husband." Dahilan para tuluyang matarante si Van at sumigaw na hindi pa siya pumapayag sa kasal. Sa mga sumunod na panel, bumalik ang magaan na tono ng eksena, may mga mangangalakal na humihingi ng rare materials, at ipinakilala si Abdallah, na sinabing malaking biyaya ang pagkakaroon ng pagkakaibigan sa kanya. Sa huli, makikita si Van na pawis at litong-lito, malinaw na ramdam ang biglaang pagbabago ng kanyang kapalaran dahil sa isang usapang hindi niya inasahan. Sa unang panel, makikita ang pag-uusap tungkol sa magiging desisyon ni Van. Ipinapakita ang reaksyon ng isang Abgalo na bahagyang kinakabahan habang sinasabi na kung iyon ang pipiliin ni Mr. Van, tatanggapin nila ang desisyon. Sa kabilang panel, seryosong nag-isip si Mr. Abgalo at tahimik na binigkas na ang unang magiging asawa ni Van ay isang Abgalo, isang pahayag na hindi niya inaasahan. Habang sinasabi niya ito, makikita ang kanyang pag-aalala kung paano tutugon si Van sa ganitong sitwasyon. Sa ibabang bahagi ng panel, makikita ang mga Abgalo, mga bata at matatanda, na masayang naliligo at naglalaro sa lawa, walang kamalay-malay sa mabigat na usapang nagaganap tungkol sa kanilang kinabukasan. Sa sumunod na panel, ipinakita ang masayang tanawin ng mga Abgalo na ginagamit na parang tahanan ang lawa. May mga batang masayang lumalangoy, may mga nagtatalsikan ng tubig, at may mga matatandang nakaupo sa gilid habang pinagmamasdan sila. Sa kabilang panel, ipinakita si Van na may seryosong mukha at iniisip ang kanyang responsibilidad bilang may-ari ng lupa. Sa kanyang isipan, malinaw ang tanong, kung dito titira ang mga Abgalo, kailangan ba niyang magsimulang mag-isip hindi lang bilang lord, kundi bilang tunay na may-ari at tagapamahala ng lugar. Makikita sa kanyang ekspresyon ang bigat ng desisyong kakaharapin niya. Kasunod nito, ipinakita ang resulta ng pagdedesisyon ni Van. Makikita ang dalawang itinayong gusali sa gilid ng lawa,
kahawig ng mga estrukturang ginamit ng mga Abgalo sa ilalim ng tubig. Ipinaliwanag ni Van na itinayo niya ang mga gusaling ito bilang ligtas na lugar para makapagpahinga ang mga Abgalo kapag nasa ibabaw sila. Sa mga panel, makikitang masaya ang mga Abgalo habang ginagamit ang mga gusali, may mga nakaupo, may mga nag-uusap, at may mga nagpapahinga. Sinabi ni Mr. Abgalo na bihira silang makakita ng ganitong uri ng estruktura at masaya siyang popular ang lugar. Ipinakita rin na dahil sa bubong at pader, mas ligtas na silang makapamuhay kahit may mga tao sa paligid. Sa mga sumunod na panel, ipinakita ang unti-unting paglapit ng mga tao mula sa ibang nayon sa mga Abgalo. Makikita ang eksenang nagbabahagi ng bigas at pagkain, tanda ng pagkakaroon ng tiwala at mabuting ugnayan. May eksena rin kung saan masayang iniaabot ng isang bata ang mga mineral kay Mr. Bell, habang sinasabi ng mga tao na nagsimula ng magdala ng ores ang Abgalo bilang kapalit ng pakikipagkaibigan. Dito malinaw na ipinakita na hindi lang simpleng pakikipamuhay ang nagaganap, kundi nagsisimula na ring umikot ang ekonomiya sa pagitan ng mga tao at ng Abgalo. Sa huling bahagi, bumalik ang eksena kina Van at Mr. Abgalo habang pinag-uusapan ang mas malaking plano para sa hinaharap. Ipinaliwanag ni Van na magtatayo sila ng mas malaking pader, mas matibay kaysa sa nauna, upang maprotektahan ang lawa at ang buong nayon para sa seguridad ng Abgalo. Sa kabilang panel, seryosong nagbigay ng payo si Mr. Abgalo, kung magtatayo ng pader, kakailanganin ng mga bantay, at hindi sapat ang simpleng pag-unlad ng nayon. Pinag-usapan nila ang posibilidad ng pagtatayo ng lungsod para sa libo-libong tao. Ngunit malinaw ang paninindigan ni Van na mas mahalaga ang maayos at kontroladong pamumuhay kaysa sa sobrang laki. Sa huling panel, makikita si Van na matatag ang tingin, iniisip kung ilang Abgalo ang maninirahan doon. Malinaw na handa na siyang akuan ang responsibilidad bilang tunay na tagapagtanggol ng kanilang tirahan. Sa unang bahagi, seryosong ipinapaliwanag ni Especially Rida ang kanyang pananaw. Ipinakita sa panel na kilala siya bilang matigas ang ulo at hindi umaatras kapag nakapagdesisyon na, kahit kausap pa niya ang sariling ama. Habang nakatayo siya, pinayuhan niya si Van na huwag munang magmadali at pag-isipan ng mabuti ang plano, dahil hindi ito simpleng proyekto. Nang marinig ni Van ang detalye, kitang-kita ang gulat sa kanyang mukha nang banggitin ni Especially Rida ang sukat, 600 metro. Para kay Van, sobra itong laki at hindi niya inaasahang ganoon kalawak ang saklaw ng itatayong lungsod at depensa. Sa mga sumunod na panel, ipinakita ni Van ang kanyang ideya sa pamamagitan ng pagguhit ng hugis bituin na lungsod. Ipinaliwanag niya na naghahanap siya ng variant ng pinatibay na lungsod na hindi parisukat, dahil mas mahina ang depensa kapag iisa lang ang direksyon ng atake. May nagtanong kung pabilog ba ang ibig niyang sabihin, ngunit nilinaw ni Van na hindi iyon ang eksaktong anyo. Sa halip, inisa-isa niya ang istruktura, may mga tatsulok na bahagi na nagsisilbing hiwalay na kuta, may mga kalsadang konektado sa pader. At may drawbridge na maaaring isara upang mahiwalay ang isang bahagi kung kinakailangan. Ang disenyo ay parang 6 na independenteng kuta na bumubuo ng iisang lungsod. Ipinaliwanag pa ni Especially Rida kung bakit epektibo ang ganitong porma. Kahit baliwalain ng kalaban ang mga panlabas na bahagi at direktang salakayin ang pader, mapipilitan pa rin silang umatake mula sa 3 direksyon ng sabay-sabay. Dahil dito, hindi agad makakarating ang kaaway sa pangunahing bahagi ng lungsod. Binanggit niya na kahit ang mga mahuhusay na salamangkero ay mahihirapang sabay-sabay na protektahan ang kanilang hukbo. Idinagdag pa niya na ang ganitong depensa ay hango sa isang anyo ng pagpapalakas na ginamit noon sa mundo kung saan may baril, at kahit mundo ng espada at mahika ito, gagana pa rin ang prinsipyo. Gayunpaman, binalaan niya si Van na mangangailangan ito ng mas maraming tao upang mapanatili ang ganitong depensa. Biglang naputol ang usapan nang may pumasok na mensahero.
Makikita sa panel ang biglaang pagbukas ng pinto at ang kaba sa mukha ng mga tao sa loob. Sinabi ng mensahero kay Mr. Van na may dumating na sugo mula kay Count Ferdinand. Hindi lang simpleng pagbisita ang dala nito, may kasamang sagisag at malinaw na layunin. Nang marinig ito ni Van, agad siyang nagtaka at nagtanong kung ano ang nangyayari at kung sino ang nasa likod ng pagdating na ito. Sa sumunod na eksena, ipinaliwanag ang sitwasyon. May 3 kariton at humigit kumulang 100 sundalo ang kasama ng delegasyon. Ipinakita rin ang sagisag ng unicorn at kalasag, tanda ni Viscount Caen, isang umuusbong na maharlika mula sa hanay ng mga count. Kinumpirma na si Count Ferdinand ang dating may-ari ng lungsod na kanilang kinaroroonan. Tahimik na pinag-isipan ito ng mga tao sa silid, at lumitaw ang hinala na maaaring binabawi niya ang lupa o may mas malalim na pakay sa likod ng biglaang paggalaw. Sa huling panel, makikita si Van at ang kasama niyang babae na naglalakad patungo sa pader ng lungsod. Habang tanaw ang kalangitan at ang malayong tanawin, sinabi na mas mabuting suriin mismo ang sitwasyon kaysa umasa sa tsismis tungkol sa tinatawag na child prodigy. Ipinahayag ng kasama ni Van ang kanyang hindi magandang pakiramdam tungkol sa nangyayari, malinaw na ramdam ang tensyon bago ang posibleng sagupaan. Dito nagtatapos ang kabanata, iniwang bukas ang tanong kung kaalyado ba o banta ang pagdating ng panig ni Count Ferdinand.